nagkapera ka lang, nagbago ka na. Kaya siguro maraming nahihirapang makaahon-ahon sa buhay kasi meron pa rin tayo sa subconscious mind natin, iniisip natin yan. No? Makasalanang maging mayaman. Madalas napapanood natin pag mayaman ka, automatic kontrabida ka. Ito pa yung maganda. Pag ikaw yung bida, tas yumaman ka, maghihiganti ka. Hindi ako magaling sa pera. Minsan, kapag sinabi mo hindi ka na magaling sa pera, hindi talaga. Kumbaga parang helpless ka na dun eh. You're not taking control of yourself. Ito lang talaga ako. Kinalakayan ko, hindi magaling sa pera. Or kaya yung bukang bibig, hindi kasi ako naturuan. Kasi ganito lang talaga kami. Yan! Hi everyone, this is Josh and again with my beautiful wife. Hi, I'm Marnie. And welcome to our channel. If you are new here, this is Takeaways with Josh and Marnie. From time to time. From time to time. And in this channel, we share our biggest takeaways in life, finance, career, and business. No? And today's episode, no, pag-usapan natin, well, may mga pinapakinggan kaming mga podcast and mga YouTube channels, no? And talaga yung mga din-discuss nila doon is about ano ba yung mga bagay na nakaka-apekto sa atin. Ano yung mga bagay na kinalakihan natin na program na tayo. Kaya ganito tayo sa buhay right now. Yan. Pero gagawin natin siyang specific, no? Sa kaperahan. Okay. So basically, these are the money beliefs na kinalakihan na natin na maybe the reason bakit hindi tayo yumayaman or hindi nagbabago, no, yung sitwasyon natin in terms of our finances. Hindi tayo namomotivate or hindi natin siya dinidesire or hindi tayo inspired to have abundance. In life, yes. Yeah. So ano ba yung mga beliefs na yan? Sige, umpisahan natin. First belief na limiting belief or limiting money belief na nakikita ko is that kapag sinabing pera ang usapan is kasalanan siya kasi yung pera daw is the root of all evil. Yan, narinig mo na ba yan? Oo, money is the root of all evil. Pero in the Bible, it's the love of money. The love of money is the root of all evil. So, yun lang. Pero nakikita ko nga sa culture natin here in the Philippines, nagmumukhang masama yung pera. Di ba, most of the time, naalala ko, ito lang, pumasok lang agad sa isip ko. Kapag may isang kaibigan, kapitbahay, or isang person na yumaman, tapos, may nangyaring negative, like, kunwari, na misinterpret or hindi nahabati ng happy birthday, ganyan, or something. Yung merong sasabihin na, ito yumaman lang, ito nagkapera lang, tapos ganyan na yung ugali. No? May mga ganong comments. So, makasalanan ka na kasi kapag yumaman ka. Nasisisi siya dahil sa, ito nagkapera lang, nag-iba na yung ugali. Ito nagkapera lang, hindi na nakikisalamuha sa atin. Yung mga may ganon. Yep. Parang na-associate na siya, no? Na ayokong maging mayaman kasi parang masama yan kapag yumaman ka. Or kaya ayoko nang masyadong madaming pera kasi baka yumabang ako. May mga ganon. Pero at least, on the other hand, that's self-awareness. Parang kilala mo yung sarili mo na, baka kapag ito masyado na akong, yung capacity mo, mental, emotional capacity mo, maturity mo, in handling money, baka di naman talaga prepared. Pero may mga times narinig ako before na ayaw nila ng madaming pera kasi gusto nila maging humble lang. Yun. Mayabang ka kapag marami kang pera. Parang gano'n yung itsura. Kasi parang, di ba may mga sinasabi na parang nagkapera ka lang, nagbago ka na. Yan, di ba? Sa mga reunion, Tama naman, no? Kaya tayo nagkakaroon ng ganong mindset na parang kaya siguro maraming nahihirapang makaahon-ahon sa buhay kasi meron pa rin tayo sa subconscious mind natin, iniisip natin yun. No? Makasalanang maging mayaman. Kasi ganoon din sa mga napapanood natin eh. Di ba? Ano ba yun? Kapag madalas napapanood natin kapag
mayaman ka, automatic kontrabida ka. Ito pa yung maganda. Pag ikaw yung bida, tas yumaman ka, maghihiganti ka. Oo, ganun, di ba? So, tama, oo, di ba? Di ba yung mga sorry kapag nagsabi ako ng malalaman yung age ko kasi naalala ko mga Amor Powers, medyo lumang lumang teleserye na, no? So, ganun yung nangyayari, no? Kapag yumaman ka, ka na, masamang tao ka na. Oo, yung parang nag-motivate, gusto mo yumaman, gusto mo umangat sa buhay kasi kailangan mo maghiganti. So, ganun yung itsura ng mga teleserye. Yep, oo. Ako naman, personally, nagiging nasa subconscious mind ko rin siya siguro. Hindi naman ganun katagal. Na-reprogram din siya as time passes by. Siguro as someone who grew up sa church, talagang parang ganun din yung, not necessarily yun yung tinuturo, pero parang ganun yung nangyari na parang kapag pinag-usapan mo yung pera, or kaya pag pera yung gusto mo, ganyan, parang makasalanan ka talaga. Worldly ka. Oo. Siyempre kapag pinasok mo na si Lord sa usapan, di ba, sino ba naman yung aalam mo pa doon? So siguro, sana naman hindi lang ako yun. Yung ganun yung na mindset, kapag lumaki ka sa church, or kaya doon palagi kang nagsimba, or kaya religious person ka. Hindi ko pwede maging mayaman kasi makasalanan ka kapag pag mayaman harsh, ka. makasalanan. Oo. Yeah. So yun, pero yes, that's one of the mga money beliefs. Yung iba naman, there's some to balance, may mga instances naman na iba talaga because of money. Ganyan. Pero ang point here is may mga mindset na possible hindering us to want abundance or to aspire for abundance kasi yun yung kinalakihan natin. Diba? Or yun yung narinig natin sa environment natin. Yep. Ganon. So paano ako ang nakatulong sa akin is paano ko ma-overcome yung belief na yun is that I think about money as a tool so that I can create change for myself, sa family ko, sa future family ko, and sa mundo. Diba? Kasi ako nung bata ako, tanda ako, parang galit din ako sa mga mayayaman nun eh. Oo nga, nasabi mo may ganun ka. Oo, galit ako sa mga mayayaman kasi parang feeling ko, lagi mo nagsisimba. Ganun pa rin. Lagi ka nagsisimba, ba't hindi kayo mayaman? Oo nga, lagi pa nagsisimba, ba't hindi ako yung mayaman? Ba't ganito lang kami? Ganyan. Heart check na pala yun, Oo, di ba? Tapos, bakit yung mga pinapakinggan ng mga tao, yung mga may pera, yung mga mayayaman, di ba? So, parang, if that is the thinking ng mga tao, I want to be wealthy so I can help myself, my family, other people, and the world. Yeah. So, yun, at the end of the day, every time you think about money, parang nasa sa'yo kung yung decision mo on how you will decide when you face money is either negative, parang kaawayin, parang inaway mo na yung pera. Di ba yung relationship mo sa money, parang ayoko sa'yo. So, ganun din yung nangyayari. Kaya siguro nahirapan tayo makapag-save. Yeah. Mag-earn. Oo. Yeah. Kaya minsan yung tendency, di ba, kapag kumikita ka ng malaki, iniisip mo na kaagad kung paano mo gagastusin. Minsan nga, di mo na iniisip basta mamaya ubos na. Oo. Kasi nga, hindi tayo sanay na mayroon tayong pera na malaki sa bangko. Psychological wallet naman yun. Oo, di ba? Yeah. Galing, no? So, yep, be mindful of that belief. Okay, second belief is I'll never be wealthy na belief, no? Minsan kasi hindi mo talaga siya belief. Like consciously na yun yung pinapaniwalaan mo. Pero I think, in our culture, meron kasi siguro some of us na probably hindi naman generation natin, generation ng parents natin or whoever, na nasabihan nun. Paano sinabi? Like, kunwari, yung mga huwag naman sana, masakit kapag kamag-anak pa yung nakapagsabi sa'yo or parents pa ng parents mo, something like that, diba? Hindi ka talaga yayaman, hindi ka talaga uunlad. Di ba? Yung kapag nag-aaway, tapos sa Pinoy, heated yung argument ganyan nyo, ka lang talaga. Hanggang dyan ka lang, hindi ka talaga uunlad, hindi ka talaga yayaman. So possible na hindi mo talaga siya, hindi siya something na you chose to believe in,
Pero it's something said. Na sinabi sa'yo. Oo, said to you. Yeah, kaya may kaaway Tapos ka. nag-take root na siya sa mind. Sa subconscious mo. So, ganun na yung deep inside, unknowingly, meron ka palang ganun na hanggang dito na lang ako. Until the time na ma-discover mo, may makausap ka, na may ganun pala ako experience before, may ganun pala akong mindset. Yep. So, ganun siya magsisimula. Or kaya, usually yung ganitong mindset, ano din siya, sa kinalakihan mo. No? Or kaya lumaki ka na sinabi sa'yo ng mga magulang mo, nak, hindi ka muna mag-field trip pa. Mahirap lang tayo. Or hindi natin kaya yan. May naalala ko, yung mga trend sa TikTok. Kailan mo na-realize na mahirap lang kayo? Oo. Yep, Tapos kailan mo na-realize na mayaman kayo? Yung may mga ganun. Anyway, very din siya. It's funny. Pero meron siyang, accuracy. Kaya accurate siya. So how we deal with money right now is actually, anchored siya doon sa mga pinagdaanan natin. No? Ano yung experience mo? Ganito lang kami. Di ganito lang talaga tayo. No? Or kaya, okay na kami sa ganito. Diba? Or anak, okay na tayo sa ganito. Or anak, wala tayong pambili ng ganyan. Wala tayong pambili ng ganito. Well, naman yun? We cannot blame our parents kung may ganun silang nasabi sa atin kasi that's the situation before. Pero the point is, yung many times na possible nangyari yun, especially nung bata tayo, meron siyang impact sa atin unconsciously. Yeah. So, ganun siya. Yeah. Kaya din kahit yung mga meron ako mga nakikita na parang ang galing naman niya, gumraduate naman siya ng summa cum laude, magna cum laude. Pero nung gumraduate siya, parang hindi mo naramdaman na nakaangat-angat siya. Ganyan. And nung nakausap ko siya, parang na-realize ko na parang, nga kasi ganun yung pinagdaanan niya. So kahit marami ka nang na-achieve academically, yung lifestyle nung kinalakihan mo, yun pa rin yung nililive out mo. Yeah. Madalas kasi kung ano yung ceiling ng income na kinalakihan natin, income ng magulang natin, na kinalakihan natin, minsan natitake in natin siya, especially kung hindi tayo naturuan to how to manage, how to earn money, di ba? Yeah. Yun din yung nagiging ceiling natin pag tayo na yung nag-earn. Yeah. So, dun papasok yung environment Kakalaki. Diba? So, saan ka lumaki? Kung pinakamalaking kinikita sa inyo, 20,000 lang. Kapag kumita ka ng 25,000, parang, shucks, parang hindi ako to. Ganyan. You're gonna find way to spend it. Manlibre. Manlibre, yan. Diba? Pag madaming pera, meron akong extra. Extra tawag, no? Nag-earn ako ng extra. Or kaya kapag yung diba, sa Itbulaga, or kaya sa kung saan-saan, anong gagawin mo sa pera? Ganyan. Instead na i-save nila, titreat ko po yung yung mga magulang ko, ganyan. Which is okay lang. Well, possibly kasi hindi naman yun yung madalas nilang gawin. Kaya yun yung option nila. Pero yun nga, parang... It's uncommon na makarinig na ipunin, i-invest. Di ba? So, interesting, no? Pero at the end of the day, yun nga, we cannot blame kung saan tayo lumaki or our environment. Kasi it's pointless to blame. To blame them, blame it, di ba? So, but the good thing is, kapag nagiging part siya ng conversation, nagiging aware tayo, nare-review natin yung sarili natin, parang may ganun ako. Yep. Ganda nun, no? Alright, so that's the second mindset. The third belief, limiting belief ng mga tao sa finances nila is, hindi ako magaling sa pera. Managing money. Hindi ako magaling sa pera. Kaya sabi nila na, hindi ako magaling sa pera. Ganyan. So, ibig sabihin, minsan, kapag sinabi mo hindi ka na magaling sa pera, hindi talaga. Sila talaga gagaling. Nag-apply siya sa kahit anong bagay. Diba? Kung may gagawin ka, sinabi mo, hindi ako magaling dyan. Nabigyan na natin ng ceiling yung sarili natin. Tsaka kumbaga parang, helpless ka na dun eh. Diba? Parang you're not, taking control of yourself. Na, ito lang talaga ako. So, dun pa rin yun papasok sa yung kanina nating pinag-uusapan. So, parang, kinalakayan ko, hindi magaling sa pera,
Ako din, most likely, hindi na ako magaling sa pera. Or kaya yung bukang bibig, hindi kasi ako naturuan. Hindi kasi ako naturuan. Kasi ganito lang talaga kami. Yan! Yan. Kasi ganito kami sa family mag-manage ng pera. Ganito kasi nung lang lumaki talaga ako, ganito ako nasanay. Ganun. So, be mindful of those language mo at the back of your head, no, na kaya ganito ako magsalita. Kaya ganito lang ako. Kasi ganun ako mag-isip. No? And kaya ako ganun mag-isip kasi ganun yung kinalakihan ko. Or kaya ganun yung nasabi sa akin. No? Yung possible din yun kung ano yung nasabi sa'yo di ba? Either yung modeling sa'yo, ano yung nakita mo sa environment mo, or kaya ano yung sinabi sa'yo. Kapag lagi kang sinasabihan na hindi ka magaling, okay, o kaya nakumpara ka sa kapatid mo or sa kung sino man, sa classmate mo, na hindi ka magaling. Lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi ka na magaling. Ganun mo siya tinik, which is hindi naman. Kaya naalala ko din yung isa sa mga one of the most memorable na parang alam ko naman na siya before, pero that time nang umattend ako ng isang church service, tapos nasabi ng isang pastor doon, yung what we think goes down to our heart and translates into action. Yeah, to our mind and action. So, kung ano yung inisip natin, bababayin sa puso natin. Yun yung nafe-feel natin. Kung ano yung nafe-feel natin, nagta-translate siya into action. So, kung ano yung na-inculcate dun sa mind natin while growing up, may impact talaga yun on ourselves. And possible, that's why, ganun din tayo. Ganun din yung ways natin right now. Yep. So, yun. So, kaya nga, ang maganda naman doon, knowing na ganun yung nangyayari, it starts with the mind, then the heart and the actions. We change our mindset. Yeah. So there's always, hindi tayo helpless, hindi tayo victim lang, na wala tayong magagawa. Yeah. But there's something that we can do by changing our mindset, exposing ourselves to things like this, di ba? Being aware, yun, to teaching ourselves sa YouTube University. Di ba? So mga ganun. Sabi nga nila, di ba, parang kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun, di ba? So, ibig sabihin, ngayon, alam nyo na meron na tayong mind na at the back of our head, ano na yung kailangan natin gawin ngayon. So, just choose, no? At the end of the day, ikaw pa rin yung mamimili, no? Ito yung situation, ang gagawin mo. Magpapaka, ka lang ba, tawag, self-pity, hindi ganito lang talaga ako, or what now, no? So, start having that growth mindset, no? Ano pa yung alam ng iba na hindi ko alam in terms of their finances? Mag-aral ka, no? Mag-aral. Ako, nanghihiram lang ako ng libro sa roommate ko about personal finance. Tapos, inunti-unti ko na, no? Karamihan YouTube. No? So, doon din nag-start yung financial journey ko. Talaga. Parang understanding na parang yung humility na meron akong hindi alam. Yeah, finding mentors also. At the end of the day, ikaw pa rin talaga yung magde-decide para sa sarili mo. Empowering the self. Yep. Yeah. Next belief tayo is, tsaka na ako mag-iipon at mag-i-invest pag may pera na ako. Yan. Sige, ano masabi mo dyan? Okay. Tsaka na ako mag-iipon. Madalas kasi ito na nasasabi sa amin. Yeah. No, as finance coach. Kasi nga, tama naman. Kasi pag January, kaka-umpisa pa lang ng taon, marami ka nagastos eh. Kasi, New Year, ganyan. December. Diba? February, diba? Valentine's naman. Gumastos ka. Tsaka na lang ako mag-iipon ulit. Tapos nag-birthday ka, for example. Nag-Holy Week, may trip ka. Oo, yan. Tapos, yung April? Araw ng kagitingan. Yun na yun. Holy Week. Tapos summer. So, bakasyon. Gagala kami. Tapos, June, July, August. Ano na bang pasukan ngayon? Pasukan, tuition fee. So, maraming talagang dahilan. In reality, September, October, November, December, Pasko. Pasko, di ba? November. Reunion kasi November 1. Kasi November 1. Oo. So, parang, parang hindi naman mawawala yung gastos. And at the same time, parang at the end of the day, ikaw pa din yung mag-set aside nung pera mo for that. No? Yeah. Saan ba nagagaling yung mindset na yun? Tingin mo? Feeling ko yun? Fear of lack. Yung maubusan. Kasi
for example, to be fair, meron naman kasi talagang mga people na kulang talaga yung sinasahod nila, di ba? Hindi naman talaga enough, di ba? Pero there are people na magtataka ka pag nakausap mo sila, laki ng sweldo mo, bakit wala kang sinisave? Ganyan. Well, possible, mayroon siyang madami silang financial obligations, ganyan. Or meron din naman talaga na may certain kind of peace or security kapag may nakita kang may extra ka sa bangko. Yeah. Or, possible yun, fear of lack. Or kaya, parang yung mindset na parang may mawawala sa'yo. Oo. Yung ganun siya eh. Feeling ko yun, possible na yun. Scarcity mindset ang tawag yun. Yeah, oo. Yeah. Parang everything is limited, kaya ayaw nating mawala, no? Pero most of the people na nakakausap ko, kaya sila may ganung mindset kasi basically, they don't know lang talaga. Kung paano mag-start. Kung paano, saan, paano, and bakit kailangan mo nun. Walang goal. Walang goal. No? So, naka-know ka lang kaagad. So, siguro, ako, as an advice, is seek help. No? Seek help sa mga tao na, kumbaga, mas alam na tong mga ganitong bagay. Paano magsisimula? Paano magsisimula? Usually, ang sisimula yan, paano mo i-handle yung finances mo eh. Diba? So, una, dapat alam mo muna, i-check mo muna yung total health ng finances mo. And then, from there, you decide kung makikita mo kung meron ba talagang extra. Kasi kung wala, huwag kang mag-i-invest. Diba? Or maybe it's something uncomfortable kasi for others. Na especially those na hindi pa nakapag-start. Yeah. Na, intimidating siya. Intimidating siya mag-save, invest. Or possible, nag-try na sila before pero they failed. So parang, baka it's not for me. Baka kasi, basta gusto ko lang, or possible, gusto ko lang ma-enjoy yung pera ko. Ayoko nang nahihinder ako. Ayoko nang may limit ako. Something like that. Yeah. So, iba-iba eh. Pero, the important thing is the goal. Know why we are saving money. Know why we are investing money. Yun eh. Yun yung very important doon. Kasi if there's no reason for it, hindi talaga siya nagiging concrete. Hindi talaga nakikita yung change in how we handle finances. Kung nakapag-save ba, yung nakakapag-invest. Yep. Dapat may goal. Yeah, siguro dito papasok din yung a lot of us are waiting for that perfect moment to do it. You know? And kapag hinintayin natin yun, maghihintay talaga tayo ng matagal. No? Meron ako actually mga kakilala na nahirapan sila 5 years ago. May work sila, ayaw nila mag-invest kasi nga parang meron silang sense na mawawala basta-basta yung work nila. Which is totoo naman yun, especially sa case natin, no, sa research na industry. Or kung pag ang tawag doon? Hindi ka-item. Hindi ka naka-item. Ano ang tawag doon? Project-based? Project-based. Mga contractual. Yep, totoo yun. Talagang makaka-worry talaga yun. Di ba? Kapag minsan delayed pa sahod mo, nakaka-worry talaga yun. Pero, na-realize ko, parang doon sa 5 years na naghintay siya, up until now, no, hindi naman siya nawalan. Kasi diba, sinasabi nga natin, kung may pangangailangan ka, kailangan mong magbayad ng kuryente, ng tubig, kumain. Hindi ka papayag. May tutulugan ka. Papayag ka ba nang wala kang kinikita? Oo. Yeah. So, matatakot ka. Pag natakot ka, gagalaw ka talaga. Yeah. Tsaka doon pa rin papasok na God always provides. Na parang kahit anong situation mo, magugulat ka, parang paano ko nalagpasan yung 5 taon na yun? Kaya lang, may nasayang na time, no? Instead na malaki na yung ginugrow niya. Dahil na-limit tayo ng belief na wala nang matitira sa akin kapag nag-invest ako para sa future ko. Sad, no? Kasi a lot of people, onti pala nakakalam about stock market, about mutual funds, different investment instruments. Onting-onti pa lang dahil hindi sila open to study this because of that belief, fear of losing money. Kaya nga naalala ko, minsan alam ko may narinig ako before, mag-invest ako pag mayaman na ako. Ay, ganon. Or mag-save ako pag mayaman na ako. Yeah. Diba? Yun nga yung tool mo eh. Parang baliktad siya, diba? Kaya ka magsisave, kaya ka mag-i-invest. So that you can build your wealth. Yes. Oo nga, no? Makatulong siya sa pag-build ng wealth mo. Pero merong, baliktad na mindset na, siguro kasi they see it as pang mayaman lang. Are those people na nag-uusap or those people who talk about
saving and investing, ang mayayaman ay lang. mukhang mayaman. Tsaka intimidating siya kapag hindi first time mo siyang narinig eh. Diba? Especially kung hindi mo siya kinalakihan na parang, ano yung investment? Ano yung insurance? Eh wala namang ganito mga magulang ko. Hindi nga naman ito pinag-uusapan sa bahay. Diba? Kaya nga. So, yun din siguro. Kasi nakikita natin pag magtutok. O pag-usapang pera, mga naka-quote. Di ba? Yeah. Tapos isip mo, okay, baka pag mayaman nga lang yung pag-save, pag-invest. Yeah. There's always a reason. Yep. Next natin na mindset is normal lang umutang. Yan na ba yung last? Oo. Debt is a normal part of life. Yan. Normal lang umutang. Meron akong add dyan. Sige. Kasi meron akong piniprepare na talk soon. Tapos nagre-research nga ako, kamusta yung natin yan, financial literacy. Tapos merong study. Feeling ko habang ginagawa ko ito, nagtitisis ako. Merong study yung BSP noong 2021, which is nung pandemic, showing na 50% of Filipino adults meaning age 15 and above, 50% of Filipino adults have debt, have loans, mainly to their friends and family. Tapos yung next nun, yung mga microfinancing na naglo-loan. Yun yung 50%. About 50%. Grabe, no? Yun talaga nakalagay doon. About 50% of Filipino adults have loans, mainly to their family and friends. Ganun siya. Yep. So it's a reality talaga. It's a reality. Bakit siya ganun yung nagiging mindset ng mga tao na kapag nagka-problema sila sa pera, utang yung solusyon. Ako naisip ko dyan, yung kinalakihan talaga. Nakasanayan. Nakasanayan. Pinutusan ka ng nanay mo bumili sa tindahan, sabi mo, palista muna. Tama-tama sasabihin ng hindi ka, pinabili ka ng something sa tindahan, tapos di ka binigyan ng pera. Oo. Palista mo muna, sabihin, palista mo. Yeah, diba? Doon nag-start, na normal lang umutang. Tsaka siguro isa din, maybe, ang nag-strike din sa akin kasi nga, have loans to family and friends. Naisip ko, it's possible, baka kasi nga, yung pagiging close-knit natin ng mga Pinoy, kapag may nangyari, andyan naman yung pamilya to the rescue. Or independence, ganyan. Or kaya laging may isang mayamang tito or tita sa pamilya na yun yung tatakbuhan. Oo. Kasi may OFW or ganun. Meron na dyan naman si diba? Mga kapatid ko or kaya mga anak ko or kaya tito, tita na kapag may nangyari, uutangan ko. Kasalanan ba magpautang? Minsan parang promote na siya ng dependency diba? Parang nandun na yung dependent ka and ganito na lang ako and ito na yung solution ko. No? So una, dun kinalakihan. Number 2 is naging nasanay tayo sa culture natin na tayo lang din ang magtutulungan dito. Yan. Kaya yun yung usually naging first option Narinig ko na yun Kapag may nangyayari, utang. Kapag may emergency, mauutang muna. Kasi yung sinasahod sapat lang for everyday needs. Tapos kapag biglang may nangailangan, kapag biglang nagkaroon ng emergency nga, utang yung nagiging solusyon. Pero naisip ko din, to define, no? Kasi nga, utang naman is actually, in other words, loan din siya. And loans can be good or bad. Depende kung saan natin siya ginamit. Business loan is fine. Yep. Okay lang naman yun. As long as yung loan is ginamit natin, nag-loan tayo for something na would earn us more money. Na-strategize yun. Na mapabayaran natin yung loan kasi nga, kikita tayo ng mas malaki. Yun yung tinatawag natin. Diba? Ganun kaya ginagawa ng mga mayayaman. Oo. So ganun yung ginagawa utang ng mga corporations Hindi naman pera nila yung pinanggagawa nila usually ng building. So dun ba sa... Kaya may bonds. Dun ba sa nakita mong research, ano yung reason ng utang? Emergencies. Madalas emergencies yung nakalagay. So hindi naman masamang umutang, pero kung yun yung palagi mong solusyon, may mali. Yeah, lack of preparedness yun Oo. Foresight. Tsaka, yun nga, it's possible din naman na... Lack of information. Lack of information. Kasi ngayon lang naman tayo nagiging aware, informed about these things about money, di ba? Oo. Yeah. Ang ganda nga nun kasi meron din ako isang study na nakita ng isang insurance company about Gen Z and Gen Y or the millennials, how they look at money, how
how they handle money, it's a lot better. Actually, yung mga millennials nakalagay doon, sobrang aware nila about money. Ang goal nila is financial stability. Ganun yung yung mga nasulat doon. And then, ang mga Gen Z naman, it's more of, pina-prioritize nila yung money, but they also prioritize their mental health. Yan, siguro kasi nga, kung makikita mo, yung generation before the millennials, yung nagiging challenge is money. Diba? So, yun yung, tapos nagiging aware na yung mga millennials na, ganito dapat ganyan. So, yun yung ginugol nating mga millennials. I know millennial ako. Ginugol natin mga millennials. So, pagiging financially successful, no? And then, nakikita naman ng mga Gen Z, na yung mga millennials stressed. Kasi ang dami nilang ginagawa in life, ganyan. Feeling nila, yung mga millennials hindi nag-enjoy. So sila, hustle culture. So sila, nakikita nila, millennial ka. So, nakikita ng mga Gen Z, okay din naman yung inform tayo about money. But at the same time, mental health. So, siya, ganyan yung nakalagay dun sa study. Very interesting. So, habang tumatagal ba, mas tumatalino yung mga tao, ganyan? Mas nagiging aware. With the social media, di ba? One of the benefits of technology din naman yun. Yan siya. Utang. Yan yung last natin. Basta, yung utang, it could be an asset or a liability. An asset is, yung utang ba yan? Mapapunta siya sa isang asset kung saan yung bagay na to is mag-generate ng money for you. That's good, no? Pero kung liability lang siya, ibig sabihin, mag-take lang siya ng mas malaking pera sa'yo and wala ka may benefit doon. It's something na kung palaging ganun lang yung magiging solution natin, may mali na doon. Concrete example, kuwari inutang natin yung gusto lang natin ng latest na gadget for some reason. Pero hindi naman tayo live seller. Hindi naman it's not saying na sila lang yung may karapatan na bumili ng magandang specs ng phone or vloggers, mga ganyan. Yeah. Pero di ba yung, makita naman natin yun deep inside, why we're going to buy that, na iuutang pa natin. Is it for the admiration ng mga tao sa paligid natin, for flexing lang, ganyan. Yeah. Kasi diba? Yun yung hype eh. So, gusto mo yun. Or kaya, yun, yung mga inutang natin na ganun. Pero ikaw ba, question ko sa'yo, anong stand mo sa utang? Napag-usapan naman na natin to, di ba? Utang saan? Yung kapag may nangutang sa atin, ganyan. Kapag may nangutang sa akin. Sa atin. Sa atin. Pag may nangutang sa atin, anong gagawin? Di ba napag-usapan na natin? Ano nga yun? Hindi, kapag yung sa atin. Di ba kasi sabi mo kanina, yung dun sa perspective ng mga nagpapautang naman palagi. Yeah. Well, di ba sa atin, kapag kami ni Josh, pag nagpapautang kami, hindi talaga kami nagpapautang. Kapag may binigay kami, hindi na namin, it's something na hanggang doon lang talaga sa capacity namin. Mawala sa'yo. That time, yes. And it's something na hindi na namin inaasahang babalik pa sa amin. So it's more of giving. Yeah. Then so kumari may umutang sa amin ng 10K, pero kaya lang namin talaga 2K. So bibigyan namin 2K. And then hindi na namin expect yun na babalik sa amin. So ganun siya. Yeah. Diba? Nakakabago siya ng heart towards people. In a sense na, kapag hindi bumalik sa'yo, wala kang sama ng loob. Kasi from the very start, yun na yung stand natin na pag binigay namin, hindi na namin siya in-expect. Ganun. Oo. Saka rin yun practice din yun of hindi mo siya talaga binibigyan ng na dependent siya sa utang. Tinuturuan mo din siya na parang ito lang yung mapautang ko sa'yo. You find a way. Paano mo i-generate yung iba. May help in another way afterwards. Kasi nga, di ba, teaching... umutang ulit. Hindi, pero di ba ganun naman tayo kapag nagsasuggest tayo, teaching them how to fish. Not just giving them fish. Kasi it's ganun, yun yung isang way to break that mindset Yung debt is a regular part of our Filipino culture. Yun nga, kasi nga parang nabibuild nga yung dependency culture na parang nandiyan naman si ganyan. So yung para dun sa part ng mga nagpapautang, maybe it's something we can look into. Although especially kapag family yan, medyo mahirap kasi pamilya yan, di ba? Hindi mo natitipirin. Di ba? Pero for other people,
na kunwari, bigla lang nag-message. Kaway, kamusta? Kailangan ko kasi umutang. Nangumusta kasi kailangan pala umutang, no? So, mahirap siya actually. Mahirap siyang gawin. Pero you have to break that cycle eh. Or else, ikaw yung magiging kawawa. No? Especially kung sa family yan, sa'yo nakadepende lahat. Ikaw yung magiging kawawa in the long run. Kapag kinat mo yan, tapos naging dependent na talaga sila sa'yo, pag kinat mo yan, they will blame you. No? Na wala ka ng kwenta, di mo na ako pinapautang dati ganyan. Diba din kasi by reason kung because of sickness ng isang family member, you do everything naman. Especially love na love mo yun. Kung love na love mo, di ba? Pero if it's something na uutang lang kasi pambili ng kotse or something, para ibang usapan na yun, di ba? There's wisdom in it naman. So those are the five money beliefs, no, that is limiting you right now towards abundance. Yeah, possibly. So, be mindful of that. Be aware of that. Alin ka doon? Comment mo dyan sa chat box. Pag-usapan natin yan. No? Or message us on our social media page and social media accounts. Tulungan ka namin i-process ang mga bagay-bagay. Or baka may naisip ka pa from your environment. Yes. Comment mo rin dyan. Below. Alright. Yeah. See you sa next episode. Bye-bye. Bye.